Hi guys! So maaga pa ngayon. Ayan, wala pang sunlight at kakaliwanag lang talaga. So yan. May nabasa ako sa ating comment section kanina lang. So nagtatanong si sir kung madali lang ba daw alagaan itong mga halaman na to or low maintenance ba sila at paano daw itanim through cuttings. Ayan. Lalagay ko dyan guys yung kanyang comment sa ating screen. So hello Sir Hill. Ayan, so itong ating mga Echeveria succulents and ito, halos lahat ng mga halaman natin dito guys ay succulents. So, para sa mga beginners at wala pa talagang knowledge sa pag-aalaga ng mga succulents ay bago kayo mag-alaga ng ganitong succulents, dapat alamin nyo muna kung paano siya alagaan kasi itong mga succulents na to guys ay medyo mahirap talagang alagaan dito sa lowland lalo na para sa mga beginners. Ayan, kasi ako, nag-start din ako na wala talaga akong alam. So, lagi akong nanonood sa YouTube kung paano sila alagaan. Pero, kahit anong kakapanood ko guys, sinusunod ko yung mga binibigay nilang tips. Bumibigay pa rin talaga yung succulents ko. So, dahil nga gustong-gusto ko silang alagaan, nag-experiment ako ng sarili ko. So, mas malalaman nyo guys, kung paano sila alagaan sa sarili nyong paraan. Kasi ito, nabuhay ko sila talaga sa sarili ko ring way. Kung ano yung dapat kong gamiting soil mix, ganyan. Paano sila kapag dumating sila galing sa box, from unboxing. Ayan, so kasi 'di ba kadalasan yung mga ibang mga succulent collector or succulent lover kapag nag-unbox sila guys from Benguet kasi syempre pinapadala sa atin uprooted lalo na kung LBC. Ini-air dry muna nila yon hanggang sa mag-roots yung iba. Yun yung mga nakikita ko sa ibang mga collector. So, yun yung ginagawa nila para safe. And then, nilalagay nila yun sa medyo shade lang na area or shaded area. So, ako naman, ang ginagawa ko naman nun guys, ay pagdating sa akin after unboxing, nakaready na talaga yung pot nila bago sila dumating. Or, kapag wala pa ako nakaready, nandyan lang sila sa box. Pero nilalagay ko sila guys sa nainitan. And then after nun guys, kapag nakaredy na yung pot nila, tapos na-unbox ko na sila, tinatanim ko na yan sila guys, kahit wala pa yung roots. Minsan kapag dumadating, meron naman na silang roots. Tinatanim ko na yan sila agad, tapos nilalagay ko na yan sila agad sa naiinitan na area. Lalo na yung morning sun, and then afternoon, hanggang hapon na yun guys, ay dapat shaded na sila. Para hindi sila masa-sunburn, kasi syempre bagong dating sa atin eh. Kasi guys, alam nyo, kung bakit ganun yung ginawa ko, kasi na-try ko na rin yung pagdating sa akin, ni-air dry ko siya, tapos nilalagay ko siya sa shaded area. Tapos, ang nangyari nung namamatay sila, hindi ko pa naitatanim. So, nung ginawa ko yung ganun guys, na pinainitan ko na sila agad, after kung ma-unbox at maitanim agad-agad guys, pinainitan ko na sila, doon, bihira ako guys mamatayan ng succulents. So, nasa atin lang talaga kung paano natin sila mabubuhay. Itong mga succulents na to ay medyo mahirap alagaan dito sa lowland. Kaya naman tayo mayroong greenhouse. Kasi lalo na dito guys sa area ko talagang panay ulan talaga dito. Grabe. Palaging umuulan, umiinit, umuulan, umiinit. Ganyan yung panahon. So itong mga succulents na to kapag naulanan sila tapos iinit ng sobra, may possible na mamatay sila. Or uminit ng sobra tapos biglang umulan guys, mamamatay talaga sila. Mangyayari doon guys ay magro-root rot or stem rot kasi mainit yung soil tapos biglang mababasa. Or kaya basa yung soil, biglang iinit ng malakas. So, ang nangyayari guys, parang naluluto sila. So, ganun yung nangyayari sa ating mga succulents. And mayroon naman mabilis alagaan guys dito sa lowland. Yung mga graptos, yan yung mga purple delights, yan yung mga pwedeng ma-recommend ko sa mga new beginners na gustong mag-alaga ng mga succulents. Yung mga ganyan na mga purples, yan medyo pa kasi yung natin guys, liwanag, hindi pa gaanong malakas. Ayan, ganito, mga purple delights, mabilis tong alagaan. Pero, ayaw nila ng sobrang init kasi kapag sobrang init naman ay namumutla ito. May nabasa din ako sa comment section na nag-comment sa ating video na bakit daw yung kanyang succulents ay namumutla.
yung kanyang purple delight. So, dahil po yun sa sobrang sunlight na natatanggap niya, kaya naman kapag sobrang init na ng panahon, gagaya nito, summer, ilagay nyo po sila sa shaded area. Kasi itong mga purple delight, kapag sobrang init yung natatanggap nila, talagang namumutla sila. Kapag namutla sila guys, yun, nagbi-bleach na, tapos mabilis na sila guys ma-sunburn. So, kapag na-sunburn sila, maglalagas yung leaves. So, pati yung stem nila, pa possible na ma-sunburn. Ayan. So, yun lang naman guys. Tapos, through cuttings naman, kagaya nito, yan, kakakat ko lang nito. After ko siyang maikat, pinatong ko na siya dito agad. Pero, para mas safe, lalo na sa mga beginners, syempre, hindi nyo pagamay yung pag-aalaga ng mga succulents. So, kapag magkakat kayo ng inyong mga succulents, dapat dry yung soil. And then, yung gagamitin nyo guys na pangkat nyo, i-sanitize nyo muna. Sprayhan nyo ng alcohol bago nyo sila gamitin pangkat. And then, after nun, air dry nyo muna sila guys. After nyo ma-air dry, kapag tuyo na yung sugat, kagaya nito, yan. Kapag tuyo na yung sugat niya, pwede nyo na yan sila guys itanim sa dry soil pa rin. At kailangan yung inyong soil mix ay past draining. So, ibig sabihin kapag past draining, dapat kapag diniligan nyo yan sila guys, ay diretso sila pa ilalim yung tubig agad. Hindi na sila mastakan pa ng water. Hindi naman, para safe talaga, kagaya ng ginagawa ng iba, after nilang makat yan guys, ay ini-air dry nila yan, tapos aantayin nila yan mag-roots bago nila itatanim. Ganun sir yung ginagawa sa mga succulents. Pati sa ating mga Echeveria succulents, ganun din. So, bago kayo mag-cut, dapat dry muna yung soil nila. And kapag dumating yung succulents sa inyo guys, dapat acclimatize nyo muna sa place nyo. Ibig sabihin nun, dahan-dahan yung pag-introduce sa sunlight. So, ako, ang ginagawa ko ngayon, pinapainitan ko sila agad ng morning sun, and then afternoon, maghapon na yun guys, ay shaded na sila. So, sa ganong paraan, mabilis sila guys maka-adapt ng weather dyan sa inyo. Mabilis silang ma-acclimatize dyan sa place nyo. Kasi kapag ganun yung ginawa nyo guys, hindi nag-iinarte yung halaman. Hindi nawawala yung color nila. Yung kung dumating sa inyong stress yung color nila, sobrang maganda talaga yung color. Hindi yan guys mawawala. Hindi sila namumutla. Tapos, compact pa rin guys yung kanilang rosette. So yun yung nagustuhan ko sa ginawa kong yun guys, kasi hindi nagbabago yung itsura nila. Kung ano sila dumating sa inyo, ganun pa rin yung itsura nila habang tumatagal sa inyo. So, kagaya nito guys na mga Black Prince ko, ayan. Tapos this one, kapag ito guys ay nakulangan sa sunlight, nilagay nyo sa shaded area, nagiging green itong mga leaves nito guys. Yan, si Black Prince, ganun din. So, nagiging green yung mga leaves nila. Ito, ganito, dumating sa atin guys. Hanggang ngayon, ganyan pa rin siya kasi nainitan sila dito. Simula nung dumating sila, ganyan na yung sunlight na natatanggap nila guys. Ayan. So, nakadepende pa rin talaga sa atin guys kung paano natin sila bubuhayin at paano natin sila aalagaan kasi medyo mahirap talaga itong ating mga succulents alagaan dito sa lowland. So, yun lang naman sir yung care tips na maibibigay ko sa'yo. Ayan, ganun lang naman yung ginawa ko kung paano ko sila sinimulang alagaan. So, yun lang naman yung ginawa ko sa kanila. And sa pagdidilig sa kanila guys, ay dapat siguraduhin muna natin na tuyo na yung kanilang soil bago natin sila ulit bigyan ng water para hindi sila ma-overwater. And syempre, magdidilig tayo tuwing gabi or hapon para kapag nainitan sila guys the whole day, ay mag-cool down na yung kanilang soil. So, hindi na yun mainit. So, kasi kapag dinilig natin silang mainit pa rin yung kanilang soil, may possible guys na ma-absorb nila yung init, mararat po sila kapag ganon. Ayan. So, that's all for today. Bye!